Hindi ko siya masyadong pinapansin kasi akala ko lang ano lang, pagod lang ba. Habang tumatagal, ano na yung mas masakit na lalo yung aking tuhod. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ng pagbibiyahe, no? Bawat hakbang ko is pahirap, parusa. May mga sakit na panandalian lamang at nabibigyan na agad ng lunas sa simpleng pagbibigay ng gamot. Pero may mga sakit din na nagiging pangmatagalan at nagkakaroon ng epekto sa pang-araw-araw na gawain tulad na lamang ng osteoarthritis at osteoporosis. Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Macalintal at ito ang Dr. Next Door. Tahimik at payapa ang bahay ni Suzy Diaz. Nagsipag-asawa na ang 4 niyang anak at may sari-sarili ng buhay. Sila na lamang ng kanyang mister ang naiwan sa kanilang bahay sa Muntinlupa. Kasabay ng pagtanda, may mga iniinda silang pagbabago sa kanilang katawan. Si Nanay Suzy, mayroong osteoarthritis at osteoporosis. Nang maging senior citizen, napansin niya ang labis na pananakit ng kanyang tuhod. Habang tumatagal, palala ito ng palala. Paano po nakaapekto sa inyo, no, at saka sa pamilya po ninyo yung pong sakit ninyo? Ay syempre ano sila, nahihirapan din sila. Ayun, bali, nagbibigay naman sila ng support sa amin, sa mga gamot namin, mga ganyan. Meron ba kayong nagagawa dati na hindi nyo nagagawa ngayon? Mas na-limit na yung ginagawa ko ngayon kaysa yung dati. Kasi noon, talagang active ako nagtitinda pa nga ako ng mga insurance. So ngayon, hindi na kayo masyadong nakakapaglakad. Hindi na, kasi palaging kailangan kong may kasama papunta sa labas. Kasi hindi ko na kayang mag-travel ng dati nakakapag-commute ako ngayon hindi na ako nakakapag-commute kasi siyempre may tungkod na ako tsaka hindi ko rin kasi kabisado yung mga lakad-lakad na malayo. Iba't ibang treatment options na ang sinubukan ni Nanay Suzy. Pero hirap siya sa gastos lalo at mayroon pa siyang ibang mga sakit na binibigyang lunas. Umiinom ako ng maintenance ko sa cancer, breast cancer. Separated ako noong May 2016. So yung advice sa akin ng doktor na I have to take it for 10 years, ay nakaka 7.5 years na ako. So ilang na yan, 2.5 years na lang. Medyo mahal din yung gamot, kaya lang wala naman ako magawa. Kailangan ko talagang inumin. Ang osteoarthritis o rheuma, karaniwang nararanasan ng mga nagkakaedad na. Sa datos noong 2022, tinatayang 10 milyong Pilipino ang may osteoarthritis at inaasahang dodoble pa ang bilang na yan sa susunod na 25 taon. Ang osteoarthritis kasi is the most common form of arthritis, no? So sa word itself, osteo meaning bone, arthritis, inflammation of the joints. So yung ends ng bones mo nag-i-inflame or wear and tear arthritis kasi siya. So as you grow older kasi, syempre yung younger ka, you tend to be healthy and stuff. And then when you grow older, syempre napupudpud din yung knees natin or especially knees, no, knee joints or mga joints natin. The more you use it, the more siya napupudpud. Ang pagkapudpod ng tuhod dala rin ng uri ng lifestyle ng isang tao sa kanyang pagkabata. Si Nanay Suzy, madalas daw noong nag-fieldwork sa kanyang trabaho bilang auditor at insurance agent. Let's say, nung kabataan mo, you were an athlete, so mas grabe yung gamit mo with your joints compared sa mga medyo sedentary na lifestyle na persons, which is not that bad din naman. Pero in short talaga, it's a wear and tear. So parang gulong ng kotse, the more you use your car, the more napupudpud yung gulong. Ang pangunahing sintomas ng rheuma ay ang pananakit dahil sa pamamaga na naglilimita sa pagkilos ng isang tao. So dahil nga namamaga siya, Doc Jeff, meron bang mga signs and symptoms na kadalasan nireklamo ng mga pasyente? Yeah, meron po. Number one, ang most debilitating is pain. No? Sasabihin talaga ng patient, Doc,
pain talaga, number one complaint. Number two is more of stiffness. No? So, hindi nila maitupi ng maayos, hirap silang itupi, which affects yung daily living nila or activities of daily living. So, yun, stiffness, and eventually, it will progress to increase pain, increase stiffness. So, hirap na sila tuloy gumalaw. Maaari ring magdulot ng physical deformity ang osteoarthritis. Ang ilang taong mayroon nito, lumalala ang pagiging sakang o piki. Kalaunay nahihirapan din silang maglakad at umakyat ng hagdan. May iba't ibang pamamaraan at antas ng gamutan para sa osteoarthritis. First, you can have yung conservative management, yung lifestyle modification, avoid natin yung gaining so much weight, and also number two is medications. So we want the inflammation to go down so that the pain will go down also. So there are the medications. Number two, there are also mga physical therapy. So it can also help. Number three, there are also some types of injections that we can offer to our patients. So ngayon, yan yung medyo mas safer for patients because less side effects compared sa mga oral medications. And lastly, if it's severe, usually we can offer them surgery. Surgery, which is knee replacement. Knee replacement, correct. Yeah. Hindi na natin mapipigilan ang pagtanda, pero pwede pang mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng rayuma. Paano tayo makakaiwas sa osteoarthritis? Number one is a healthy lifestyle. So bakit siya healthy lifestyle equates to prevention? So number one, if you gain a lot of weight, yung weight kasi noon, if you're jogging or standing up, nandun sa knees. So if you're on the heavy side or obese or medyo heavy side lang, syempre yung weight noon is not the same as if you're lighter. Sa pag-ehersisyo, pwedeng bawasan ng high-impact activities tulad ng pagtakbo na nakapipinsala sa ating mga kasukasuan. Pwede itong palitan ng low-impact exercises tulad ng cycling, swimming at walking. May dalawang klase ng osteoarthritis, primary at secondary. Ang primary osteoarthritis ay dulot ng pagtanda at pagbemenopause sa mga babae. Habang ang secondary osteoarthritis naman, dulot ng iba pang mga sakit tulad ng problema sa thyroid hormones na nagiging sanhi ng abnormalidad sa ating joints at gastrointestinal problems na nagiging hadlang naman sa pag-absorb ng calcium ng ating katawan. Sa ating pagbabalik, parami ang mga Pilipinong nagkakaroon ng calcium deficiency na maaaring mauwi sa sakit sa buto. Magkaroon ng sapat na kaalaman upang maiwasan ito. Dito lang sa Doctor Next Door. Yung sa sobrang pain, nawawala ako sa focus. Yung Naabutan namin sa kanyang bahay sa Antipolo Rizal si Cynthia Bernardo. Sa edad na 63, malapit na siyang magretiro bilang government employee. Pero ilang araw na siyang hindi nakapapasok sa trabaho dahil sa mga iniindang sakit sa katawan. Tulad ni Nanay Suzy, meron din siyang osteoarthritis. nung una, bigla na lang akong hindi makatayo. Nung nandun ako sa Pasig noon, nagbo-boarding house ako. Eh, ang CR namin, syempre, yung common, no, na medyo malayo. Talagang, yung gagapang ako papunta doon, talagang hindi ko maiano yung paa ko. So, pumasok ako that day, kasi pasok talaga ako, wala akong gagawin sa bahay, no. Talagang naka-wheelchair ako, winilchair talaga ako papasok. Dahil sa sakit ng kanyang tuhod, hindi siya mapakali araw at gabi kaya parati siyang pagod at puyat. Sobrang sakit na hindi ko na maano yung talagang alam mo yung hindi ka makakatulog sa gabi na talagang ginaganon-ganon yung paa mo. Kahit anong pwesto, hindi mo lahat ng pwesto gagawin mo para lang makita mo kung ano yung dapat mong posisyon para makatulog ka, mapahinga siya, ma-relax siya. Dating masayahin si Cynthia at madalas lumalabas kasama ang mga kaibigan. Pero hindi na niya ito magawa mula nang lumala ang kanyang mga sakit. Dumating sa akin yung punto na maraming nag-iimbita sa akin pero ayoko nang lumabas. Ayoko nang lumakad. Kasi bawat hakbang ko ang sakit-sakit. Parang dito na lang ako. Sabi nga ng opisina ko sa akin, Cynthia, hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan, mamamatay ka na.
Sabi niya, kailangan magpa-opera ka na, mamamatay ka na. Bakit ako mamamatay? Siya, sanay kang lumabas, sanay ka ng outgoing kang tao. Kalaunay nagdesisyon si Cynthia na magpa-opera sa tuhod. Nasa kalahating milyon ang naggastos niya rito na niloan pa niya. Bukod sa osteoarthritis, isa pang sakit ni Cynthia ang osteoporosis na isa ring bone disease. Nagiging marupok ang buto dahil sa kakulangan sa calcium, ang mineral na kailangan ng katawan para sa malusog at matibay na buto. Natutukoy ang sakit na ito sa pamamagitan ng pagsusuri gamit ang bone density machine. Bago ba dumating sa osteoporosis, meron pa bang stage Yes. yun? Yeah. So by doing a DEXA scan or a bone densitometry, there's 3 stages. Bali normal, which is normal bone. Then second is osteopenia before you reach yung osteoporosis, and then osteoporosis. Osteopenia is low bone density pa lang siya but hasn't reached that point na osteoporosis na siya. Kapag osteopenia, is there a way para ma-prevent siya in progressing to osteoporosis? And how? So, number 1, you can take supplements. Number 2, change of diet. If let's say ma-find out ng doctor mo that your diet is not that good, so pwede. And then exercise also, healthy lifestyle, pwede din. Mas karaniwan sa mga babae ang osteoporosis lalo sa mga nagkakaedad na. With osteoporosis kasi, with women, especially with postmenopausal women, no? So the estrogen goes down. So estrogen has a direct effect on the bone-forming cells natin. So technically, pag mga women na postmenopausal stage na sila or age, we have to be careful because osteoporosis usually starts there. Dating mahilig mag-jogging at mag-bike ang 74 na taong gulang na si Santos Fajardo ng Pasay. Pero dahil sa osteoarthritis sa magkabilang tuhod, napipirmi na lamang siya sa kanyang bahay. Ang kanyang paboritong bisikleta nakatenga na lamang sa isang sulok at nag-iipon ng alikabok. Humina yung tuhod ko, parang nung nagja-jogging ako, sumasakit. Akala ko, medyo na siguro, sobrahan ng araw-araw, 1 oras, ang jogging, tsaka bike. Nun, lalo sumasakit. Kaya hindi na ako hindi na ako nakapag-bike na. Ginawa ko, nagpatingin ako sa Reyes, kasi meron akong pamangkin na PT. Nirepair niya ako doon. Kaya ako nagpa-rehab. Wala ring nangyari. Hanggang sa naabutan na siya ng lockdown noong pandemya. Nagsara ang mga ospital at natigil na rin ang kanyang rehab. Hindi niya sinabi noon sa kanyang pamilya ang kanyang pinagdaraanan. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na tinitiis ko lang para tuloy lang ang buhay nila. Wala na akong ginagawa, dito lang ako sa bahay. Ang hanap buhay ko lang yan, nagpapa-bed space lang ako para makakuha lang ako ng pang-maintenance sa ng gamot. Pero lalo pang lumala ang pananakit ng kanyang mga tuhod. Hindi na ito nadadaan sa mga gamot at pain relievers. Sinabihan na siya ng kanyang mga doktor na magpa-knee replacement surgery. Daan-daang libong Pilipino na may malalang rayuma ang kailangan ng ganitong operasyon. Pero ang problema, sobrang mahal. Aabot sa kalahating milyong piso kada tuhod. Isang teknolohiyang gawang Pinoy ang naging sagot sa problema ni Mang Santos. Ito ang Axis Knee System. Gawa ito ni Dr. Ramon Gustilo, isang sikat na Pilipinong orthopedic surgeon at isa sa mga pioneers ng knee replacement sa Amerika. Sa tulong ng isang research and development grant mula sa Department of Science and Technology o DOST, gumawa sila ng bagong knee replacement system na mas akma sa mga Pilipino. Most of the knee systems are designed based on Caucasian build or anatomy. So we looked at anthropometric data, mga studies on anatomy sa knee for Asians.
And we incorporated that also in our design. Gamit ang isang anatomical model, ipinaliwanag sa amin ang nangyayari sa tuhod kapag may osteoarthritis. So normally, this is our kind of our knee, our leg. So we walk like that. And these joints, the knee joint is actually sort of three joints. So the kneecap and the femur, or this thigh bone, and then the thigh bone and the lower leg bone. So when we walk, so this one gumagalaw siya dyan, kumikis-kis siya dyan, ito kumikis-kis din dun sa ilalim. But these are normally lined with cartilage. It's just not shown here, but there's cartilage here, here, and also here. Whenever we walk, whenever this moves, it wears the cartilage a little bit. But if you are healthy, the cartilage regenerates. So you don't feel anything. You're healthy. You don't even feel it, moving. But as we age, our cartilage does not regenerate as much anymore. Kapag hindi na nadadala sa gamot ang sakit ng tuhod, inirekomenda na ng mga doktor na palitan na ito ng artificial implant. What is done is, in knee replacement, is you cut this portion here, and you also cut this, and put a metal sort of jacket here, and a plastic component down here, so that it will now look like this. Sa ngayon, 1,000 Pilipino na ang nakinabang sa Access Knee System at patuloy pang dumarami. Bukod sa mas akma sa Filipino build, mas mura ito ng halos kalahati sa ibang knee replacement systems. Malaking tulong ito sa mga tulad ni Mang Santos. Karaniwang hindi kasi sakop ng mga health insurance ang uri ng surgery na ito. Si Mang Santos, inipon muna ang kanyang pensyon bago magpa-opera. Bakas pa ang mga peklat sa kanyang magkabilang tuhod. Ang isa, inoperahan noon pang 2022. Sumunod naman ang isa pa ngayong taon lang, kaya medyo namamaga pa. Sandali lang ako naka-recover. Mabilis ang recovery ko. Mga 4 na araw, lumabas na ako ng ospital. Yun, tapos nag-therapy ako sa kanila. Hanggang sa dito na lang ako sa bahay nagte-therapy. Yung medyo gumanggang ang hindi na ako masyadong sasaktan paglakad. Hindi na naibabalik sa normal ang nasirang tuhod dahil sa osteoarthritis. Ang paggamot dito ay para lamang maibsan ang sakit na dulot nito. Si Mang Santos, hindi na nakakapag-jogging at nakakapag-bike tulad ng dati. Sa bahay na lamang siya ngayon nag-e-ehersisyo gamit ang kanyang stationary bike, pero mas maingat at dahan-dahan. Hindi man siya sing lakas tulad ng dati, kahit papaano'y nagpapasalamat si Mang Santos sa ginhawang dala ng siyensya. Osteoarthritis at osteoporosis, mga sakit na naglilimita sa pagkilos at nagdudulot ng pasakit sa marami nating mga kababayan. Mahalaga ang sapat na kaalaman at tamang nutrisyon para ito ay maiwasan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal at ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.